So, good morning po sa inyong lahat. Ako po ay si Raymond Monedero, from part of the KPM department po ng Sika Philippines. This is our webinar po called Basics of Concrete Repair. So, welcome po. Welcome po sa inyong lahat. Good to see po na marami po kayo dito. So, without further ado po, introduce ko na po ang ating speaker para po sa natin sa ngayong topic. Pero before lang po pala nun, paalala lang po na regarding mga questions po regarding sa topic po natin, we can ask anytime naman po during the presentation regarding our questions. Pakilagay na lang po sa chat or sa Q&A po Q&A po ng ng dito po sa chat po ng video chat. Tapos kapag po may oras po, ano po natin siya, i-answer po natin siya. So, without further ado po, let me introduce our speaker. Ang speaker po natin ngayon ay part po ng Sika Philippines for almost 8 years na po in engineering refurbishment. He is a civil engineer, master plumber, at materials engineer. So, ano po talaga siya, certified po talaga siya sa ating topic po. I'm happy to introduce Engineer Christian Dimalibot, our product manager for engineering refurbishment. So, yan. Thank you, Raymond. Salamat sa introduction. And we welcome everyone na nag-join sa ating presentation ngayon para sa basics ng concrete repair. So, ayan, kagaya ng nabanggit ni Brother Raymond, if ever may questions kayo, feel free to ask. Tapos ay in between the slides, yung mga yellow slides, kumbaga for the next subtopics, pwede nating ma-answer naman or ma-entertain. Ano pa? So I'll be sharing my slide na po. Kita po screen? Kita naman yung screen, Yan. Okay. So, ayan. Also, certificate para sa webinar nito is we can issue. Basta mag-email lang kayo sa akin with the following details: your full name, company name, designation, and contact number. Tapos send nyo lang sa email address ko. So I'll screenshot lang din itong slide na to mamaya and I'll share with the team. Basta, or pwede nyo naman picturean na muna para if ever may gusto kayong tawag ito. Ayun, may listahan daw. Ayun. Ay, sorry lang po. Pero pakisigurado po yung mga participants po, nakasarado po nakamute po tayo para hindi po nakaka-disturb sa speaker. Thank you po. Okay lang. Basta mamaya natin yan. Tapos meron din tayo siguro session after ng webinar. Mag-open tayo ng camera para may screenshot tayo nung event para sa ngayon. Okay? Tapos ayun, huwag niyo lang kalimutan yun nga, full name, company name, designation, and contact number. Send lang yung request sa aking email address. Tapos siguro hanggang until Monday, ma-send ko yung certificate. Ano po? So, for this particular webinar, we'll discuss the following: introduction, concrete repair, ano yung mga concrete damages, mga types ng crack sa konkreto, mga solutions for concrete repair, tsaka conclusion and references. A short introduction ng Sika. Ang Sika is may iba't ibang solution per vertical market for every project. So from single household hanggang sa infrastructure projects, multi-housings, tunnels, dams, hanggang sa mining, water infrastructure. So we have we can supply and support your project in terms of the construction chemical solutions. So yun naman, from waterproofing to concrete admixtures to concrete repair, flooring solutions na naka-align dun sa ating tinatawag na target markets or product portfolio naman natin. So, meron tayong 8 target markets. Yung una yung sa concrete, dito papasok yung mga products na inihahalo natin sa konkreto para ma-modify yung fresh na hardened state niya. Either mas mabilis yung acceleration matin yung compressive strength na target nyo. Yung mga curing compounds natin, dito rin papasok. Or may mga retarding agents, dito rin papasok.
mga shotcrete products. So I think last week, ito yung topic ng webinar, concrete admixtures. So meron tayong product line, ang hawak naman ni Engineer Julius, yung waterproofing and roofing, yung mga products na especially for waterproofing, pwedeng integrated sa concrete, inihahalos sa konkreto, pwedeng ipinapahid sa konkreto or dinidikit sa konkreto para mas ano siya, maging watertight or sealed or waterproof. So yun naman. Building finishing solutions, under naman kay Ms. Trish, ito yung mga products na nakikita nyo sa typical hardware, mga ating skin coats, tile adhesives, render materials. So, at may specialize sila for special projects, yung tinatawag nating EIFS, yung Exterior Insulation Finishing System. So, nakakasave siya ng energy. Ganun naman. Flooring and coating at saka ceiling and bonding under kay Ms. Regine. Flooring products, yung mga for warehouses, large mga epoxy-based self-leveling warehouses for car parks. Mga self-leveling cementitious products for mahabol natin yung profile na target natin sa ating mga floorings. So, dyan siya papasok. Anti-static floorings, yan din. Sealing and bonding, so yung in-between ng precast segments, usually in the form of polyurethane, dito naman siya pumapasok. So, may mga products na to is usually merong movement capability to accommodate yung either expansion ng concrete through thermal or eddy movements. So, meron siyang defined na movement capability, mga products under dito. So, ang hawak ko is yung engineered refurbishment, yung particularly sa repair, mga cementitious grouts, epoxy grouts, rigid bonding products, epoxy, tsaka carbon fibers. Ito naman. At yung hawak ni Ms. Kiara, yung under industry, sa automotive market, sa mga yate, undercoating na sakyan, sealant sa glass ng mga sakyan, as structural facades, dito rin papasok. Okay, yan yung offer namin sa market naman, sa construction market. Introduction sa concrete repair. Usually, alam naman natin yung concrete, ano siya, typically composed ng cement, water aggregates, tsaka selected additives. Pag nag-combine siya, fresh state, pag tumigas, pag in a fresh state, nag-undergo siya ng process called hydration at di siya tumitigas. Mostly, in a fresh state, pwede siyang mamolde. So, kaya lagi siyang nakaporma kasi flowable siya. At pagtanggal ng forma, yung desired section mo, yun na may ma-attain mo. There's circular column, mga square columns, mga shear walls. So, yun naman. Kaya madalas itong ginagamit sa construction chemical products. Bakit ba yung konkreto ang madalas ginagamit? Kasi sa strength and durability ng konkreto, once na ma-attain yung sa hardened state, meron siyang at X days, so meron siyang natatarget na compressive strength performance para madala yung bigat na ini-impose mo dun sa iyong struktura. Of course, versatility, as in a fresh state nga, inabanggit ko, can be molded in any shape, depende sa forma na gusto natin. Minsan na hindi lang structural concrete, minsan may mga aesthetical use din yung concrete. Nakita ko nito, gumagamit ng mga yung cement mortars sa mga vases, so may mga ganun din. Sa 3D concrete printing, meron din. Cost effectiveness, since ito nga mas mura siya, since madaling i-outsource, kumbaga yung konkreto natin, yung semento, buhangin, tubig, medyo mas mura compared sa other materials. So kaya siya, madalas na choice kapag mga large scale construction. Low maintenance, depende pa rin to sa design ng konkreto. Pero usual naman designs, minimal maintenance naman compared to other materials. For example, yung compared sa full steel, so dapat meron kang coating pa para ma-delay yung corrosion. So something na gano'n. Pero syempre case-to-case basis pa rin. Fire resistance, non-combustible material ang ating concrete. Pero once na incorporated sa steel, kung ginawa nating reinforced concrete, typically meron tayong tinatawag na fire rating na 2 to 4 hours ang allotted dito. Kasi hindi dahil sa konkreto, kundi sa expansion ng steel kapag subjected sa high temperatures. Energy efficiency, of course, yung konkreto natin can absorb heat. Pero yung absorption ng heat, may impact pa rin yun since nag-expand. Sustainability, may mga technology ngayon wherein we can recycle yung mga aggregates natin.
pero yun part ngayon ng ano, ng isa sa mga initiative ng SICA after the end cycle ng concrete. So may mga technology na para ma-revive yung mga aggregates, since yung ating silica sand is ano rin, is though abundant pero limited pa rin at larger scale. Mauubos at mauubos pa rin. Hindi palaging may tumutubong bundok or something. Kumbaga, kaya may mga initiative ngayon or may mga product line na ini-improve yung ano, yung or naka-inline sa sustainability. And availability, of course, halos kahit saan ka magpuntang hardware or something, laging may available na buhangin, semento. Ayun, kaya madaling outsource. May mga bundok na or may mga ilog na pinagkukuhanan tayo ng mga buhangin, something like that. And may mga local production ng semento, something like that. Okay? But of course, hindi porket durable siya as is, nakadepende pa rin yung ating yung ating durability ng konkreto base sa environment na exposed siya. Kapag certain environmental conditions, depende sa ini-impose mong loadings, syempre habang tumatagal, wear and tear, kailangan nang i-repair ng konkreto. May mga damages. So, hindi siya forever namang matibay. And of course, yung damage natin is dapat tahi sa frequency maintenance. Pagbisita ng konkreto, kung okay pa siya, 1 year, 3 years, 5 years, dapat meron tayong impose na frequency cycle ng investigation, kumbaga, or checking if okay pa ba yung konkreto. May mga initial indications naman yan, makakita kayo ng cracking, initial spallings. So, yun yung ating indicator. And of course, yung ating kumbaga, budget ng pag-repair is nakatahi pa rin sa frequency cycle. Kapag ang ating mas matagal yung frequency cycle natin, imagine mas marami nang na-accumulate na damage yung konkreto through wear and tear, physical damage, mechanical damage. Kaya mas mahal yung magagastos natin ng pag-repair ng konkreto na to. But kumbaga mas mababa naman yung frequency cycle pag may mga konting damages na na-repair natin. So hindi gaanong kalaki yung impact financially or commercially ng ating gastos sa pag-repair. Okay? Some root causes ng konkreto. Una yung mechanical damage imposed by external factors. Una is yung impact, bawa may natamaan ng truck, parapet wall, overloading through cyclic movements. Nagkaroon ng earthquake. So yan, yung mga typical na root cause or explosion or vibration. Typical na root cause kapag mechanical damage. But physical naman, it's an internal behavior ng concrete kapag subjected sa environmental conditions kagaya ng erosion, wear and tear, abrasion, wearing. So, lagi may dumadaan dyan kalsada. Sa kalsada niyang truck. So, yun, yung kiss-kiss ng gulong dun sa konkreto. At in the long run, nag-cause ng damage. Chemical attack, kapag may kapag internally at externally, may chemical reaction yung post na chemicals nag-react dun sa ating konkreto. Maaaring magresulta sa alkali aggregate reaction. Kumbaga, yung ASR nagpo-form yan ng gel, hindi nagbabind yung inyong semento dun sa aggregates. Ayan. Dahil sa presence ng yung ASR natin dun sa ating konkreto. Mataas yung I think silica something. Basta tatlong triangle yun . Moisture, tapos yung sulfate, yung presence ng sulfate dun sa ating konkreto. Sa aggregates. Okay. Aggressive chemicals, minsan may tas bacterial, biological, efflorescence, and shake. So yung mga typical na root causes naman ng ating concrete. Tas nagre-resulta sa concrete damages. Sa cracking, maaaring siya through shrinkage thermal or through external forces. At kapag merong crack na, may gap dun sa mismong konkreto mo, prone na siya sa corrosion dahil sa may papasukan ng may entry point yung moisture
tubig dun sa ating from concrete cover papunta dun sa inyong steel. Ayan. Spalling naman due to surface degradation due to moisture or corrosion ng steel reinforcement. Usually tinutulak nung may volume build-up yung ating steel dahil sa corrosion, so tinutulak niya palabas yung ating concrete cover, nagresulta sa spalling. Delamination, separation ng concrete layers due to loadings din. Wear and abrasion through weathering. Dalas to, sa typical na paggamit, erosion. So yan naman siya. Corrosion ng reinforcement, maaaring due to carbonation or due to chloride ingress. So yun nga, kagaya na nabanggit kanina, nag-expand yung bakal. So may damage yung bakal natin. Nagiging rust siya. Tapos may volume build-up, tulak niyo yung concrete cover, resulta sa damage. Honeycombing, ito naman is induced ng hindi pag-vibrate ng maayos or medyo yan, yung ating konkreto. I think 15 seconds per area hanggang spacing, if I'm not mistaken, 30 to 60 cm or 60 cm in between spacing ng vibration. Tapos maximum 15 seconds or 10 to 15 seconds. Resulta siya sa honeycombing na kapag hindi na vibrate ng maayos or insufficient compaction ng concrete during sa fresh state nito. Types ng cracks naman, yung hairline cracks usually induced ng temperature changes or minor settlement lang. Maliliit lang yung cracks na to, usually mga 0.1, 0.3. Shrinkage cracks due to natural curing process ng concrete. Mabilis na nag-dry kasi ang semento may sakit siya, nag-shrink talaga siya during hydration habang na-ice moisture sa loob. Settlement cracks kapag yung yung mismong subgrade ang nagsettle, doon na magresulta. So madadama yung konkreto mo, usually either in a fresh state or in a hardened state. Yun na yung nagiging resulta ng ating cracking kapag bumaba yung mismong lupa na pinagpatungan ng usually sa roads. Minsan kapag hindi maganda yung hindi na-attain ng board pile yung target rock strata, maaaring magresulta rin sa settlement crackings, bumababa yung iyong konkreto. So kapag mahihila yung mga slab mo pababa, may crackings ka rin doon. Structural cracks due to excessive loads. Siguro may mga design din na hindi na consider during the design stage, pero madalas bihira yung poor design. Kasi alam ko mga structural engineers natin medyo play safe. Medyo talaga i-consider nila lahat ng pwedeng i-consider. So kudos sa mga structural engineers natin. Madalas na resulta ng structural cracks are either naloadan agad yung structure nang hindi pa fully cured yung konkreto or hindi pa fully attained yung target mong compressive strength, target technical performance. Maaari din na tinanggal agad yung mga suporta na konkreto. Ayan. Thermal cracks naman, temperature variance in between ng concrete. Kasi yung concrete mismo during the hydration stage, siya mainit. Kaya madalas yung temperature differential in between the environment tsaka yung konkreto, nagresulta yan sa thermal cracks. Expansion cracks, kapag resulta na lang din to nung hindi pag-cure ng maayos, mabilis nawala yung moisture ng konkreto, nag-expand sila. Yan nagka-cracks. Some standards in concrete repair. So, una kong i-discuss. So, dalawa to. European standard tsaka ACI or ASTM. In between ng mga slides naman natin. Pwede, yun, may mga reference materials din during the presentation. It's European standards, may 10 parts. EN 1504-1 hanggang 10. Usually covered sa concrete na exposed atmospherically na sibabaw, mga typical na concrete. Kasama yung buried concrete, yung mga foundations natin, so hindi siya papasok. So covered din siya.
Isa pa sa mga nito is yung material specification, anong klaseng materyales, anong quality, anong klaseng technical performance yung hinahabol nyo for that particular repair. So cover din niya. Repair and maintenance principles. Usually it also suggests site investigations, refurbishment strategies, tsaka yung paano i-apply yung produkto sa site application. Ang hindi niya scope ay yung konkreto na na-damage by fire, concrete na dinesign mo tapos babaguhin mo yung paggamit. Dinesign mo siya as office building tapos ginawa mong warehouse. Hindi covered ng code na to. Aesthetic improvements, mga materials na ginagamit natin for aesthetical purposes, mga skim coats, tile adhesives, floor screens, renders, and plasters, hindi siya kasama. Post-tension structures, so hindi rin siya kasama. Okay. Yung defined project phases ng EN 1504, so dapat malaman natin yung information muna about the structure. Ano ba yung as-built niya? Ano yung existing or nakabit na actual diameter ng bakal, compressive strength ng konkreto. So dapat define yun. Geometrical na shape or yung dimensions. So dapat natin na alam. Or yung yung facing ng pagbuhos at saka pag-construct. So dapat rin yun kasama. Process of assessment, kapag halimbawa may repair na, so may mga pwede tayong destructive tests or non-destructive tests na hino-consider para mas malaman natin or maimbestigahan yung extent ng damage. So, at saka yung existing performance din ng ating structure in terms of compressive strength, rebar rebar dimensions. Yung repair process, tsaka repair work, at saka sa huli yung acceptance ng work naman. So, ito yung 10 parts ng EN 1504. Usually part 1, most definitions ng terminologies. Part 2 covers yung surface protection systems, but ibang products yung pwedeng yung mga pinapatong natin, mga siloxane, epoxy coatings, ito siya papasok. Concrete repair mortars, so ito naman yung mga products na pinapatch natin, 1504-3, dito siya papasok. Part 4 yung mga structural bonding products, epoxy base madalas, for patching, for bonding, pwedeng epoxy base bonding agent, latex base bonding agents, ito siya papasok. Concrete injection can be epoxy base also, tapos pwede ring cement base, depende sa width ng crack or width or extent ng crack nyo. Product and systems for grouting, anchor reinforcement, covered din dito, yung in between ng mga post-installed anchors nyo, either gamit ka ng chemical or chemical epoxies or cementitious groutings. Ito rin siya. Reinforcement corrosion protection, kasama rin pala dito yung initial, yung mga siloxane din. Quality control, evaluation conformity, general principles, tsaka kung paano i-apply yung products, nasa part 10. Ayun, different types of damages tsaka root causes naman, defined na yan. But as long as, kumbaga, in time, nagkakaroon tayo ng mga steps on how to address those concerns. So, ayun. Correct repair and the protection methods has also been established for many years na rin, gamit ang 1504. Tapos, ang maganda rin dito, yung systematic approach siya. Principles 1 to 6, related defects of the concrete. At 7 to 11 is, kumbaga, in relation naman sa reinforcement corrosion. So, ayan. So, ito na yung part 1 to 10, in overview. Kasama pala 11 is yung cathodic and anodic protection areas. Short na lang dun, pwede nyo screenshot din, but since medyo tedious yung sharing, limited yung time natin, lang to. I-share ko na lang din to sa inyo. Yes, sir. Yes, Pwede ba, may tanong po tayo sa sa chat. Okay ba sa'yo na Ay, oo. Yes, sir. May tanong po si Miss Mary Joy Limpangog. Thank you for your question.
Ang tanong niya ay, at what extent po pwede yung concrete injection? May limit po ba siya? Pwede po ba siya sa beam structure na yung crack ay through and through? Opo, ang extent naman is depende sa products na gagamitin. In terms of width, kapag may mga products na up to 5 mm, pure epoxy is okay. Kapag more than 5 mm, ibang products ang ginagamit natin. Usually mga either cement-based or na flowable or mga epoxy grouting materials. True and true madalas na ginagamit kapag true and true yung cracks, low viscosity epoxies ang madalas na ginagamit natin dito or nakaposisyon. Ayun. Tapos in terms sa method, mamaya i-discuss ko yung method kung paano repair yung mga true and true cracks naman. Okay, Miss And, Mary Joy? and thank you, Ms. Mary Joy. Para po sa ating mga attendees, pwede po tayong magtanong anytime at yan po, na-encourage po namin kayo magtanong. Thank you. Thank Sige. you po. Thank you, bro. Ayan. Ito naman yung parang checklist nung EN1504 kapag nagre-repair ka. Kapag concrete restoration by hand, diba, applying by mortar, ang kailangan mong ma-define yung property ng materials mo in terms sa compressive strength, dapat ma-check mo. Okay? So, ganyan. 3.1, define dapat yung compressive strength ng chloride ion content, yung chloride na present sa mismong repair material. Adhesion bonding ng materials. Sapat na ba siya or kailangan mo pang mag-impose ng additional system kaya ng epoxy bonding agents. Shrinkage dapat defined din. Carbonation resistance. So, ayan. Ito naman yung parang checklist naman kapag depende sa apply konkreto natin. Okay. In terms of technical performance, kapag R4 structural repair, compressive strength minimum should be greater than or equal to 45 megapascal. Of course, this is only a specification. Ang mag-govern pa rin is yung kung ano yung project specification or kung ano yung kailangan mismo ng project. Kasi guide lang to kung walang project specification ng site. Pero kapag defined yung compressive strength ng konkreto natin, bawa nasa 50 megapascal or 70 megapascal, hindi okay na ang gamitin mo ring pang-repair is 45 megapascal pa lang. So, mga ganong case yung ating i-consider naman. R3, kapag compliance sa R3, greater than or equal to 25 megapascal compressive strength. Non-structural repairs, R1, greater than or equal to 10 megapascal, and R2, greater than or equal to 15 megapascal. So, this is just a guide. Of course, mag-govern, kagaya ng nabanggit ko kanina, mag-govern is kung ano yung project specification nyo. Sa American Standard, usually magandang guide din, highly recommend na basahin natin itong ACI 546.3R. So, napaka-kompletong guide niya in terms kung anong problema ng konkreto, anong chemical base ang pwede natin gamitin sa pag-address ng problema na yon, paano siya i-apply. So, covered ng to. Tapos, meron din siyang provision, ano yung mga technical performance na kailangan mag-comply ng produkto para ma-address yung, para dun sa particular situation na yun. So, it's a complete guide. So, I highly recommend na isama natin to kapag nag-address ng mga repair. In comparison, medyo mas mahigpit ang American Standard versus sa European. Ayun, kasi halos ng except sa carbonation resistance, halos lahat ng parameters ng ESTM is medyo required. But again, it's a case-to-case basis. Ang mag-govern pa rin at the end is yung kung ano yung project specification mo. Okay? Kasi may mga ibang properties na hindi naman kailangang i-test. Kumbaga, may maganda akong nakitang comment, post dati ng isang engineer sa LinkedIn, si Engineer Philip Gile. Ang materials lang na kailangan is for compression. What's the point of checking yung mga carbonation resistance, scaling resistance, skid resistance, di ba? Parang ganun yung yung takbo ng post. So magandang rin yan. Magandang pamantayan din. Kung ano yung project specs, dun tayo. Hindi lahat ng technical performance kahit defined is
itetest. Depende pa rin sa sitwasyon na kung saan ma-subject yung kung ano mga puwersa ang kailangang i-resist nung mga produktong i-a-apply natin. Okay? Approach ng durability ng North American in reference sa thermal expansion or contraction. Meron tayong ASTM C666 kapag exposed sa salt water, aggressive chemicals, pwede ma-check ng chloride permeability, ASTM C1202. So ranging siya, merong high, moderate, low. So ganun. Usually dapat 2,000 to 4,000 coulombs ang atin yung permeability test kung ano yung resistance niya. Okay. Scaling resistance is 672. Kapag subjected sa traffic, wind, earthquake, so ayan naman yung mga reference sa ASTM natin. Kumbaga kapag ano natin, since may standard na tayo na pagbabasihan ng product line, yung mga possible diagnosis naman natin kapag nakita natin na may kailangang i-repair. So, but again, this is just suggestion natin, hindi naman laging kailangan na ganito na agad. Depende pa rin sa sitwasyon. Una yung rebound hammer, na-determine niya yung surface hardness. So, meron siyang vertical, horizontal, tsaka overhead. Naka-graph siya, may makukuha kang reading, tapos ibabangga mo kung ano yung magiging compressive strength base sa surface hardness. Pero, merong provision dito, naka-correlate siya dapat sa coring tsaka compressive strength na konkreto. Dapat may correlation silang dalawa din. Tapos, physically kahit walang tools, so may hard object ka lang, tap mo yung surface ng concrete, may hollow sound kang marinig. So yun, kapak or hammer sounding. So, na-address naman ito is ma-check mo physically or yung may delamination dun sa ipinatong mo repair material dun sa substrate. Hindi siya nag-bond properly. Mga causes dito is maaaring hindi masyadong nalinis, yung substrate, may mga adhesion inhibiting materials, may mga dust particles pang present. Tapos meron ding cases na hindi nakagamit ng bonding agents or adhesion promoters. Hindi na prepare ng maayos yung substrate. So mamaya may slides naman tayo kung ano yung itsura ng substrate natin bago tayo mag-overlay ng products na kailangan natin. Okay? Windsor probe test, compressive strength ng konkreto, na-determine niya through ASTM C803. Coring, isa din sa pag-check, kaso lang non-destructive test. So, need mong i-restore after, ASTM C42. Pagka-core, may sample ka, subject mo sa compressive strength. May validation ka kung ano yung actual na strength ng konkreto versus sa design. So, may validation ka. Compressive strength, ASTM C42 or ASTM C39. Yan na yun yung pag-check ng pag-ipit na sa konkreto. Force over area, may makuha kang strength. Carbonation depth, ito naman is yung pag-check if carbonated na yung concrete mo. May nilalagay tayong phenolphthalein. Dapat, ang goal, pagkalagay mo ng phenolphthalein, dapat maging siyang color purple. Kapag hindi na siya color purple, ang assumption, carbonated na yung concrete mo. Yung pH, ang impact naman ito, mas prone sa ingress. Once you ingress yung iyong concrete, mas may chance na mag-penetrate na yung moistures papunta dun sa mga bakal nyo. Resulta na rin sa corrosion in the long run. So yun naman siya. Surface testing, pang-check ng ASTM D7234 or D4541, may nilalagay kang epoxy or pang-dikit sa dali. Tapos siya, ipupulot mo lang, ma-check mo yung tensile strength ng concrete. Actually, dapat ay 1.5 megapascal lang makuha natin kapag gumagamit tayo ng epoxy. Yun. Typical tensile strength ng konkreto. Ultrasonic pulse velocity test, madalas nang ginagamit to check yung sa mga cracks naman to madalas chine-check. Kasi chine-check niya yung uniformity ng concrete. So, ang goal kapag nag-send yung ng signal yung equipment, dapat yung pagbalik nung waves is yung full extent nung dimension or yung depth. Okay, kapag bumalik siya agad,
at a lower level, ang assumption may crack dun sa area na yun. Okay? So yan. Isa din sa for checking is yung concrete sa yung mga rebar scanners para malaman natin yung as-built na latag ng bakal natin at yung dun sa ating surveys. Ma-measure yung depth, bar size na embedded dun sa bakal natin. So madalas ang ginagamit kapag may structural problem na or concerns yung konkreto natin. In terms of permeability naman, sa overview, pwedeng ma-check yung either yung concrete surface natin, absorption ng water, so pwede rin ma-check. Kasi kapag medyo mas less dense yung konkreto natin, hindi siksik, so asahan nyo, mas maraming mas mabilis, mas prone siya sa ingress. So ayun naman ang goal. Kaya yan. For honeycombing, ito na yung repair natin. Okay? Objective, of course, yung ma-replace yung ating defective concrete, mabalik yung ating structural integrity, yung ating structure, physical geometric appearance is mabalik, at saka yung aesthetic tsura. And of course, those 4 factors contribute sa durability rin ng ating konkreto. Typical system ng repair, una, kapag mga spallings na, dapat yung mga reinforcement corrosion na yan, tatanggalin natin syempre yung mga rust na present dun sa ating bakal. Mechanically, pwedeng matanggal, isa na gumagamit ng mga certain chemicals para kumalas yung rust. Pero dapat, during the substrate preparation, kapag mag-overlay ka na ng repair material, dapat matanggal na rin yung mga chemicals na yan. So, ayan. Tapos gagamit ka ng adhesion promoters, either in a form of latex base or epoxy base. Depende sa target mong performance. Yung repair mortar, depende pa rin sa target mong compressive strength at thickness of application. Smoothing and leveling mortar, need mo pa ng mas makinis or mas pino na surface sa ating konkreto. Of course, protection system. Depende sa environment kung saan ang konkreto mo is subject or ma-expose. Typical application steps. So yan, tinatanggal natin yung concrete, yung damaged concrete, weak concrete, latencies. Basta in short, any adhesion inhibiting materials. Lagi kong pinapaalala sa mga client namin, sa mga na-discuss natin, mga ganitong topics, kapag mag-overlay ka, ensure na any adhesion inhibiting materials should be removed dun sa ating substrate. Okay? Either in the form of oil, latencies, dust particles. So, mga ganong klase, dapat matanggal talaga lahat. Malinis na malinis yung konkreto nyo. Walang weak spots. Substrate that will fall under the substrate preparation. Tapos yung application, depende pa rin sa methodology. Pwede kang, kapag mga spallings, pwede kang manual application, patching lang, pwede kang spray mortars, pwede kang forma tapos buhos. Depende sa consistency ng mortar na ilalagay natin. Finishing and curing, napakahalaga, especially for cement-based materials. Para kagaya nung nakita nyo kanina, para hindi siya mag-lead sa further crackings. Kasi lagi pa rin, kahit modified na siya, yung mga repair materials, subjected pa rin subjected sa rapid moisture loss, regardless pa rin. Yung mga indications pa rin ng cracking kung sakali. Kaya iba, naglalagay ng additional fibers, pre-bag materials, yun ang ginagamit for patching. Para mag-in din or properly hydrate yung cement na present sa mga repair mortars, napakahalaga yung finishing and curing. Usually, it spans in 3 to 7 days. Some curing methods includes yung ating paglagay ng wet burlap, water misting, paglagay ng curing agents. So, yun ang mga typical examples curing natin. And of course, napakahalaga, dapat hindi masubject yung to any movement externally, vibrations man yan, ating nilagay na repair material. Hindi siya ma-disturb, in short. So, yun. Nakikita nyo na rin sa mga presentations ko, laging physically, meron tayong
indication kung ano dapat ang itsura ng konkreto bago tayo maglagay ng or mag-overlay ng chemical na ano natin. For sealers, with a thickness of 0 to 0.075 mm, dapat papatak siya sa concrete surface profile or CSP 1 to 2. So, ganun siya. Usually sealers, mga in the form of siloxane base, mga hydrophobic impregnations, dito siya papatak. Usually through grinding na achieve naman. Thin films, high build coatings, CSP 3 to 5, self-leveling toppings, CSP 4 to 6. Usually kapag mga major repairs na, kasama yung mga polymer overlays, concrete surface profile 5 to 10. Ang ating physical indication or itsura ng konkreto, roughness ng konkreto, bago tayo maglagay ng ating repair material or ating system for repair. Okay? Also sa guideline ng ICRI, the substrate can be prepared using grinding, abrasion. Usually applicable to for CSP hanggang I think 3 or 4. Pulverization para ma-attain nyo naman hanggang possible hanggang 10. Kasama yung impact, cavitation. So is yung mga typical na example. Ang hindi famous na dito is yung expansive pressure through flame blasting. Though nakalagay siya sa guide, hindi siya applicable, especially if yung concrete cover mo in between yung reinforcement mo, mababaw lang, mga 10 mm to 20 mm sa mga slabs. Hindi siya ideal kasi mag-subject sa heat, expand yung konkreto mo, lalo mas damage. Kaya we don't recommend yung flame blasting, though recommended siya sa isa siya sa part siya nung guideline natin for substrate prep. We can use abrasion typically, pulverization, cavitation, and impact. In terms of dampness, pagkabasa, pagkatuyo ng konkreto, depende pa rin sa chemical base. Usually kapag cement-based products or latex-based products, require sila ng tinatawag nating SSD condition or saturated surface dry condition. It's either in the form of cementitious grouting materials, cementitious patching materials, fiber reinforced mortars, yung mga two-component repair materials natin, dito siya papasok. Dapat siya is naka-SSD condition. Kasi kung tuyo yung iyong substrate, tapos basta ka lang nagpahid, may chance na sipsipin ng konkreto mo, kasi assume mo lagi yung konkreto mo laging uhaw. Porous substrate ang concrete. Sisipsipin nung concrete yung moisture content nung repair material na i-overlay mo. So, may mas prone sa moisture loss agad yung repair material mo, which is not good. Kaya we recommend kapag gagamit ka ng mga cement-based material, naka-SSD condition yung ating concrete. Dry naman ang ating concrete kung magsisystem ka ng bonding agent or epoxy-based bonding agent, epoxy-based materials, PU-based materials. Usually, dapat laging tuyo. Moisture content should be less than 4%. Kasi kapag during moisturizing, may coating ka na non-breathable yung coating mo. So, maaaring itulak nyo yun. Kaya, laging recommended kapag mag-overlay ka ng epoxy-based products or PU products, dapat moisture content less than 4%. Dapat tuyo-tuyo. So, yun yung guide nyo naman sa surface dampness. Okay. Some application techniques kapag nag-repair, mga honeycomb natin, etc. Spalics. Pwede kang mag-manual application, spray or form and pour. Usually manual application kapag small areas lang. Tapos ang special tool dito, syempre panghalo mo yung paddle mixers, mechanical paddle mixers. Typical naman dito, either meron kang fiber reinforced mortar or repair mortar, tapos meron siyang recommended water cement water content ratio, usually mga 16%. Sinahalo lang yun for 3 minutes or until homogeneous. Dapat ensure na wala ng caking, wala ng
buo-buong materyales, uniformly distributed yung inyong water sa inyong mortar, at saka siya pinapatch sa area for repair. Sa solutions naman namin, lagi kong tinatanong, ano po yung thickness of application na hinahabol niyo? From the surface profile to the depth of area for repair. So, 5 mm lang or sabihin ng client, mga 5 mm lang eh. Tapos ang compressive strength ko, kailangan ko mga 40 megapascal. So, for that example, I would recommend Lanco 731 and Sikatap 122. Ranging sila ng 5 mm to 50 mm, Lanco 731, 16% water cement ratio, 45 to 65 megapascal at 28 days. Si Sikatap 122 naman, up to 50 megapascal at 28 days, 5 mm to 20 mm. Pinakaiba nila is yung Sikatap 122, may latex na siyang kasama, hindi na siya halo ng tubig. Pero ang isa sa mga bestseller product namin is yung one component repair material, yung Lanco 731. Ayun. In terms of specification, C387 tsaka 546 covered siya. Test method usually through compression lang din, yung ASTM C109. So may cube mold tayo 50 mm by 50 mm. Tapos ano siya, ikakasya doon. At a certain days, 1, 7, 28. Depende sa project specs. Usually 28 days na lang din naman nila tinetest. Ayun, dapat mag-comply siya sa target technical performance ng project. Okay. Ito sa mga highlight products or focus products namin, ito nga, yung Lanco 731. Madalas yung ginagamit sa mga precast repairs, sa mga detailing, honeycombing, spallings. It's an economical product, one component. Dito lang siya gawa sa Pilipinas. So, we locally produce here. Yung ating Lanco 731. Napakagandang produkto. 25 kg bag siya. Actually, 4 liters per 25 kilogram bag yung water mix ratio natin. Yun nga, nabanggit ko kanina, laging 3 minutes or until homogeneous na yung mixing natin. Application thickness, 5 mm to 50 mm. Ano siya, consumption usually 75 bags per volume na wala. Compressive strength of 6,500 PSI up to 9,425 PSI at 28 days. So, ayun. Kumbaga, may fiber na rin siyang kasama, incorporated dito sa mortar natin. Kaya mas less yung ano. Mas maganda yung bond strength tsaka yung tensile strength niya. Ayun. Sa mga focus products din is yung ginagamit natin sa mga kalsada, sa mga flooring repairs. Ito yung ating product, Lanco 712 Rapidex. So, maganda sa kanya, at 2 hours, pwede na siyang daanan ng tao. So, pwede na siyang lakadan. 2 hours pa lang. At 6 hours naman, so pwede na siyang daanan ng sasakyan. Ito yung example namin na ginawa sa Bulacan. So, after application, ayan, pagkagawa, expose, 6 days, 6 hours lang. Yan, kita nyo, nadadaanan na siya ng mga sasakyan. So, ayun naman siya. At ang maganda sa kanya, 2 oras pa lang, attain mo na 4,000 PSI. At 28 days, palo siya ng 8,700 to 10,150 PSI. Ayun. So, yan. Napakagandang product. Maganda siyang gamitin for rehabilitation, mabilis ang repair, especially sa mga kalsada, mga mabilis na reblocking. Ayun. Ito siya madalas na ginagamit. Dray spray application. Ito naman is may tulong na ng shotcrete machine. Meron kang makina, lalagay mo dito sa hopper, yung dry mix powder. Tulak siya ng compressed air, tapos may separate hose ka for your water. So yung nozzle man, doon naman ang timpla niya sa water cement ratio, tsaka sa consistency na habol niya. Ang maganda sa kanya, large scale application. Tapos in terms of thickness, usually nakita nyo kanina, kapag manual patching lang, it varies from 5 mm to pinakamataas na 20 mm, 50 mm. Dito naman, sa dry shotcrete application, kaya niya hanggang 150 mm kagad, isang bagsakan. So, yun.
Usually ano 'to, Aliva 252, isang magandang, equipment sa paggamit nito. So, ang product namin dito is Langko 764. Ito is actual project natin, somewhere here in the Philippines. So, isang port tapos, luma na siya. Ang ginawa is ano, ni-scrape yung, existing, tapos naglagay ng mga bagong bakal, nag-anchor ng mga bagong bakal, dito sa area na 'to, post-installed anchors. And then, reinstate, nag-concrete reinstatement using a shotcrete machine. In terms sa specification guide, minimum dito is 35 megapascal or sa 5,000 PSI. Ayun, ang ating product naman is umabot ng 8,700 PSI at 28 days. Ang test method typically is yung may shotcrete panel ka, tas cord, tas subjected for compressive strength. So yeah. For the application, usually property ng mortar nito is flowable after mixing. Less fiber siya, wala halos fiber, talagang ano lang, flowable. Tas shrinkage compensated din. Madalas tong ano na nakaposisyon is yung mga self-leveling products, especially atin is yung mga grouting products natin or structural grouts natin. Na madalas yung ginagamit as precision grouting, as anchoring material, sa part of concrete restoration, section enlargement, filler material, load transfer material. So yan yung ano natin, essence sa mga non-shrink grout. Sa range naman ng Sika, you can choose in between the three products or Sika Grout 112PH, 6,000 PSI at 28 days. By the way, yung ASTMC 1107, ang minimum performance na required niya is 5,000 PSI. So we ensure na above tayo sa technical specification. So from 5,000 standard, we go with our lowest is 6,000 PSI at 28 days. Application thickness of 10 mm to 100 mm. So multi-purpose or general purpose grout naman. Kapag high precision grouting, yung ating Sika Grout 212, alam ko madalas na may mga nabanggit din kanina, I think si Ronald, or 215 naman pala yung gamit ni Sir Ronald sa project na nabanggit niya kanina. Yung 212 tsaka 215. Ranging pa rin yung ating thickness ng ating compressive strength, 6,000 to 8,000 PSI at 28 days. Application thickness of 10 mm to 100 mm. At pag 215 up to 10,000 PSI naman at 28 days. Typical naman Sir Rose Rian. Ay, sir. May nagtanong po sa ating sa chat si Yes, sir. Sir Winong. Thank you po sa tanong. Ang sabi po niya, magagandang mga products being presented, however, usually nagkakatalas nag-a-apply or applicator. First question po, do you have any accredited contractors that you can recommend to do the mentioned repair works? Would be first question yan. Yup. Thank you for that question. I agree. Halos actually ang hati in terms of workmanship versus sa product, 90% dapat or 80% dapat is magaling ka mag-apply o marunong kang i-apply. 20% madalas yung product. Hindi siya 50-50. So napakagandang input ni Sir. May na-recall din ako dati na you can make a bad roof using a good roofing material. So kaya dapat yung gagawa is either trained, either manufacturer or by experience, may gained accumulated experience, particularly sa repair. Inline sa accredited applicators, yes, we do have. We can recommend our accredited applicators in reference sa concern or situation na yun po. So we have trained or we have accredited, or we have a list of accredited applicators that we can recommend po sa project niyo po. Tapos yung second question niya ay nagpro-provide daw po ba tayo, Sika Philippines, ng technical inspections once we purchase and use your products to ensure na tama ang paggamit at application? Usually it's usually coordinated with our sales personnel. Internally, nag-request sila ng technical service request para mapuntahan yung project natin. We can be present prior sa pagbili. We can be present
after nakabili na, para turuan ng mga tao na gumamit ng produkto, paano i-apply ang produkto, do's and don'ts, tamang mix ratios, so we can support that. Tapos after installation, if ever, we can support that also. So that's actually our edge over other suppliers. So we can support the before, during, tsaka after installation. We have after sales support po. After sales support. Ayan. Thank Kaya you po. po. So, thank you po sa tanong mo po, Sir Erwin. Sir Ruel. May susunod pala po na tanong. Si Apo. Sir Gerald Gaspar. Ang tanong po Sir niya Gaspar. ay, Apo. is it okay to use Sika Grout 212 on big honeycombs? It depends. Thank you, Sir Gaspar. We usually check muna kung ano yung depth ng honeycombs natin. If it's in between 50 mm, 1 meter depth, yes, we can. Ginagamit siya. Usually may mga gumagamit ito. Kapag more than the recommended thickness of application, sa vertical, kapalo siya ng mga 120. May mga interventions lang tayo or modifications during sa grout. Either magdagdag tayo ng 3/8 aggregates. Usually cemetery, ang ratio nito is up to 32% by weight. Pwede rin tayong gumamit ng cold ice water para yung initial na temperature during the curing process of the concrete is mas mababa. May mga cases din na combination of both. May iced water ka, tapos may 3/8 aggregates ka pa, or 10 mm aggregates, 32% by weight. Should be clean, SSD condition din, free from any dust particles, malinis yung aggregates. So, yun yung ginagamit namin. So we have method statements on that, how to repair sa mga malalaking spalling gamit ng mga non-sheet grouts naman. Ayun. Tapos ensure din yung bakal din is dapat naka-design din. Ayun. Ayun, thank you. Thank you, Sir Gaspar. Sir Gaspar. May isa pa tayong tanong, Sir Ian, kay Nandi Bautista. Is it okay to use Sika Grout 215 pH for exposed rebars na hindi naman kalakihan daw? Singlaki lang ng kamao pero kita yun ilang sa rebars. Good question, Sir Nandi. Sir Nandi yun. Suki to ng webinar si Sir Nandi. Thank you, sir. Welcome ulit. Thank you for being here. If ang maximum thickness natin is 50 mm, pag gagamit tayo ng Sika Grout 215, yun, it can suffice yung requirement. Kapag naman more than that, so ganun din. It's applicable din. Basta may intervention ka lang ng additional 3/8 aggregates dun sa inyong mixture. So it can do the job. Thank you. Thank you, Sir Nandi. Thank you, Sir Nandi. And meron pa po tayo sa pantanong kay Ms. Patricia Ponce. Ang tanong po niya is, can we request for a copy of your MS for modifications of Sika 212? Sure po, Ms. Patricia. During the request ng certificate of attendance sa webinar na to, I'll flash yung ating email address. So para dun yung so on top dun sa certificate, madagdag ko kung anong method statement yung request nyo. So I can email that to you, Ms. Patricia po. Okay po. So, sige ho. I think yun lang ang mga tanong ngayon. Thank you po sa inyong lahat sa mga tanong niyo po. Yun po. Thank you po. Tatanong lang po kung meron. Sige, Sir Ian. Sige bro, thank you. In terms naman sa range ng Sika, for general grouting purposes, it's an overview of our solutions. Yung Sika Grout 112. For precision grouting, we have the Sika Grout 212 and 215. And for innovation, we have the post-tension cable grout, 400 PT, and underwater grout as well. So ito yung mga grout na nag-cure underwater. And for wind turbines, yung in between ng base plate, yung ating wind turbine tsaka yung foundation,
filler material nun, dapat may fatigue resistance. So we have our Sika Grout 9400 tsaka 9140. So applicable for meron tayong mag-supply onshore tsaka offshore solutions ng wind groutings. So ito naman yung overview natin ng ating grouting range. Okay? 212, ito nakita niyo na rin kanina. Sorry, Yes, si sir. ano? Sorry. Si Sir Ronald Nutarte may tanong. Ang tanong niya is, sir, when using grout material, is it a requirement to use bonding agent? Kailangan po ba Ayun. ng bonding agent to when using grout material? Good question. From our end as a manufacturer, para ma-ensure na fully bonded yung ating grout sa substrate, we often recommend the usage of bonding agents. Kaya na si Kadol 732. Para ang iniwasan natin minsan kasi kapag yung though ang pwersa is compression lang, minsan cyclic yung in between ng base plate ay makikita kayo na parang linya na nag-accumulate in the long run kapag nag-grouting works tayo. So para ensured na sealed yung ating surface ng ating foundation to our grouting material, we often recommend the usage of bonding agents para in the long run maiwasan nga natin yung linya na yun. Ayan. And thank you, bro, sana sa sagot mo. Thank you rin po, Sir Ronald, sa iyong tanong. Very good question po. Okay. Sige, I think yun lang ang tanong. Sige, bro, please continue po. Sige. May sound ba? Parang wala ata. Wala, bro. Sa bagay, background music lang to eh. Okay. Parang may chime lang ng tun tun tun. So usually Tanda na yung mga tayo. grouts natin, ginagamit nga for fixing, grouting column ng base plates, engineering, and large elements. May prescribed lagi tayo na water ratio per 25 kilogram bag. 16% naman to madalas safe na yun. Pero depende pa rin sa technical data sheet. Lagi nating susundin. Tapos mahalaga yung paggamit ng mechanical paddle mixer. Para make sure na halong-halo yung ating grout. Usually 400 to 600 RPM yung lakas. So pero dapat sa actual application, may overhead pa rin tayo na sinusunod. Para ma-ensure na magkalat yung grout natin. May initial puwersa tayo. And makita nyo, self-leveling siya. It fills the voids kung ano man yung gap between your concrete. Okay? So ayan na siya. As an overview pa rin, 212 to 215, ito naman siya. Actually for base plate grouting, the last and repair works using form and pour, forma buhos. Okay. Some quality control measures in-house. So bago lumabas ng planta, yung short snapshot. At on-site naman, we have a checklist din. Before application, syempre dapat yung cleanliness ng concrete or dapat manood nyo yun. At walang contamination, loose particles, or any defects, dapat tanggal siya. Ang frequency, lagi after preparation natin, dapat talaga any damage in the concrete should be, if may mga cracks dyan, seal nyo muna bago kayo mag-base plate grouting. Roughness index, 2 mm, or you can go with the CSP 5 to 10, pwede rin. Formworks, since yung ating is flowable, dapat tight. Walang lalabas na materyales dun sa in-between forma natin.
dapat ano siya, usually ginagamit ng iba, gumagamit ng sealant material para ma-ensure na walang lalabas na grout dun sa ating ina-applyan. Wetted surface, dapat no standing water in a necessary condition, saturated surface. Pero kung gagamit kayo ng epoxy, dapat tuyo siya. Okay. In terms sa climatic conditions, environment, ano naman, dapat yung temperature sa PDS limits natin, yung product data sheet natin indicated 10 to 35 degrees Celsius. Ambient humidity, precipitation. Kapag pagbabasihan natin ang DPWH item 727, yung guide sa up to 32 degrees naman yung ini-impose nila na material temperature, 10 to 32. Sa PDS limits naman namin hanggang 35 degrees. Pero syempre, since yung DP, dun tayo susunod sa DPWH. Hanggang 32 degrees Celsius. Water, 4 to 10. Pero depende pa rin. Pero ayun. Ito halos yung mga checklist natin pwedeng i-consider sa site during grouting works. Some checking of visually. So, kita nyo naman kapag pagkahalo mo, bubuhos mo, kita po pag may mga buo-buo pa. It shows. Kita rin kapag may bleeding. So, may puti na makikita ka dun sa gilid ng iyong that's excess water during your preparation, during your mixing. So, dapat maiwasan yun. Tapos excess water din can also cause segregation. May hiwalay na yung mga mabigat kasi yung medyo buhangin sa baba. Nagsisegregate na yung grout. So, dapat i-discard nyo na yun. At huwag lumampas sa recommended water cement ratio ng manufacturer. Okay? So, yan. Ito yung nabanggit ko kanina. In terms of mechanical properties, usually tested siya via compression using ASTM C109 as the test method. Yung specification C1107 up to 5,000 PSI at 28 days. Yun naman yung performance requirements. But this will be governed kung ano nga yung project requirements yun naman that site. Or yun naman. Yun yung mag-govern. Kung halimbawa, kailangan nyo sa grouting materials is at least 6,000 PSI or at least 7,000 PSI. So yun ang susundin natin. Susundin ng mga tao. Okay? Meron din para ma-check ang flow. Mini-measure siya. Kapag flowable state, usually 260 to 300 mm. Yung flow spread, ESCMC 1437. May flow table, meron kang cup, tapos ilo lang. So, spread siya, measure it. Kapag hindi ko nasulat dito, I think yung in reference sa time naman, ESTMC 939. Madalas yung ginagamit kapag yung grout nyo is walang sand particles. In reference sa time, dapat siya, up to 35, less than 35 seconds. Maano nyo yan. Pero minsan may mga project specs sa Pilipinas, within 11 to 30 seconds ang required nila sa ESTMC 939. Yung J-code, yung flow code. So may ganun kasing test din. Okay. Using epoxy or resin grout naman, ito yung mga specification madalas kapag epoxy-based or resin-based grout materials yung ginagamit natin. Kanina static loadings lang, ini-impose natin sa cement base. Kapag may dynamic loadings, heavy vibrations, may makina sa ibabaw, epoxy base ang dapat na ginagamit natin. Okay? Isa pang kumbaga criteria for selection kapag ang substrate mo ba is subjected for chemical exposure. So, dapat epoxy base. Kapag loloadan mo na within a short span of time, one day gusto mo na loadan, epoxy base pa rin. Subjected sa dynamic loadings, epoxy base. Curing temperature, below, kapag malalamig na lugar, hindi ka dapat gagamit naman doon na epoxy base. Kasi kapag epoxy base, may dew point tayo tinatawag, more than 3 degrees Celsius. So dapat above siya. Dapat cement base ka na kapag low temperature ng paggagamit. Service temperature above 60 degrees Celsius, mas maganda cement base pa rin, ideal. High bond strength, tsaka shrinkage behavior, both naman is okay.
Yun yung ano naman, criteria of selection kung if ang gagamitin ba natin at site is cement base or resin or epoxy base grouting material. So sa Sika naman, ito yung ating ginagamit. Multi-purpose. Yung ibig sabihin ng MP, Sikador 42, MP is multi-purpose. HC naman is for hot climate. Ayun siya. 12 kilogram set, mixed ratio of 5:1:30. Resin hardener, tsaka yung filler material. So, nandiyan na siya. 3 parts in 1. Doon nyo na rin haluin sa lata nyo. Madalas na ginagamit niya, iba't iba, for machine-based grouting, for anchoring, concrete repair, form and puro. Usually sa mga building projects, nakikita ko siya ginagamit sa form and pour material. Especially sa, I think, may nakita ko na sa mga C-square projects, yun, sa mga projects ng napakagandang ano nila, napaka-ideal nung ano natin. Magandang gamitin kapag form and pour kasi hindi mo na kailangan ng bonding agent. It will siya na rin yung mismo yung kakapit dun sa konkreto as a system. Siya na rin yung filler material mo. Less product range. Tas in terms of application time, bubuhos ka lang. Kaya ideal siya. Mixing time 3 minutes or until homogeneous. 90 to 100 megapascal at 7 days of application. So, at 7 days pa lang, nasa 100 megapascal na. So, napakataas ng compressive strength. Mechanical property niya. So, ideal siya nga for anchoring, concrete repair, machine-based grouting. So, siya. Yan, sorry. May isa pa tayong tanong. Apo. Kay Ms. Elsie Giray. Ang tanong niya is, hi sir, in connection to Sir Ronald's question, is it possible to use different brands of bonding agents, or do you have a specific bonding agent materials that will only be applied or used dun sa grout material natin? Good question. Thank you for your question. Yeah. So, in terms of bonding, una, if structural, if non-structural, dapat mag-comply siya sa ASTMC Type 2. Kapag structural, ASTMC Type 5 epoxy for bonding hardened concrete to fresh concrete or mortar. So ito na yung succeeding slide. So in connection na dito. So saan dapat mag-fall yung epoxy natin dun sa sa standard specification sa usage niya. In terms of product naman, what we recommend is yung Sikador 732 natin na i-discuss natin in the succeeding slides. So yun yung ating recommended na bonding agent po sa ating mga patching mortars, grouting materials. Yun ang madalas na system namin nire-recommend. Ayan. Thank you, Miss Nancy po. And thank you, Miss Elsie. Yeah, back to you, Ian. So kapag usapang epoxy, ayun, ASTMC 881 ang laging tatandaan. In reference sa local standard naman, ASTMD item 740. Meron din pala ASTMC 719, yung adapted ng ASTMC 881 ng DPWH, pay item 719. Okay. Ito na yun, yung nabanggit kanina ni Ma'am Nancy. So, kapag ang mag-partner, lagi kasi for bonding hardened concrete to hardened concrete, so pwede kang gumawa ng composite materials, concrete sa konkreto, pwede mong pagdikitin. Type 1 tsaka type 4 epoxy. So type 1 yung non-structural, type 4 yung structural application. Pareho sila ng application, bonding hardened to hardened concrete. Okay? Saan pa yung case na yon? Mga ganong case kapag may crack ang konkreto nyo. Ibig sabihin kasi, di ba, if may crack yung konkreto nyo, may gap siya in between. You are bonding hardened to hardened concrete. Kaya yung mga category ng cracks, crack repairs, dapat mag-fall under ng type 1 tsaka type 4 na epoxy. Kapag type 2 tsaka type 5 na epoxy, in reference sa ASTMC 881, for bonding hardened concrete, matigas na konkreto na, at fresh concrete or mortar. So, pwede siya sa mga
mga cold joints natin, tas ano siya, magbo-boost ka ulit para mahabol mo yung surface profile mo. Pwede rin siya, ayun, dun siya madalas, or pwede rin siya sa mga repair materials, dapat comply dito. Meron kang area for repair, for patching, gagamit ka ng bonding agent, tapos yung bonding agent mo dapat mag-comply siya sa type 2 kapag non-structural applications, at kapag type 4, type 5 pala for structural applications. Yung physical requirement minimum nasa pinakahuling column natin. Makita nyo yung minimum na compressive strength, bond strength, at saka yung bond strength na binabanggit pala dito, hindi siya direct tensile, kundi slant shear. Mamaya may mga succeeding slides tayo kung ano yung slant shear naman. Okay? Tapos kapag bonding, yung type 3 epoxy naman, kapag konkreto, tapos may kakapit ka sa taas na binder na epoxy din, na or epoxy mortar, epoxy concrete. So, anti-skid material. Magfo-fall naman under ng type 3 epoxy. Okay? Type 6 epoxy tsaka type 7 usually ginagamit for precast, segmental bridge to segmental bridge connection. Ayan siya. Yung minimum performance, ayan, at least 6,000 PSI at 28 days. Pero yun nga, nakadepende pa rin siya sa project specifications na ginagamit nyo. Okay, some samples para may idea kayo. Ito, pag mga crack patching, so ganyan siya ina-apply. Type 2 or type 5, so meron kang substrate na konkreto, hardened concrete. Gagamit ka ng bonding agent na magdidikit sa hardened concrete to fresh mortar mo concrete. So dapat ito siya mag-comply. Type 3 epoxy, konkreto, epoxy, anti-skid material. Konkreto, epoxy. So dapat dito siya mag-comply. Type 6 at type 7 usually ginagamit for segmental bridge castings or adhesive. So dito siya papasok. Okay? So may solution din kami dito, yung Sikador 31 SBA. So ayan. Since ang topic natin is concrete repair, so ito is na-share ko na rin last year. Kapag 1 mm yung crack width, as per ACI 546-224.1R, ang dapat nating remedial measure is for thorough assessment and evaluation. So alamin natin ano yung history ng structure, mga buhos, ano yung design na compressive strength niya, ano yung actual nating nakuha base sa mga concrete cylinders nyo. If duda pa rin kayo doon, i-check nyo via coring, destructive test, or via rebound hammer. Correlation nilang dalawa. So, ayun. Investigate, in short. Kasi meron na tayong structural crack. At yung depth is hindi pa defined. Yung parang pag-define naman ng depth ng crack, yung na-share ko rin kanina yung ultrasonic pulse velocity test, pwede nyo i-check para malaman nyo yung depth or extent ng crack natin or gap dun sa loob ng konkreto. Kapag 0.05 mm naman, usually considered siya superficial crack, generally na treated daw, sabi ng code. Kasi ano siya, yung limestone na present sa semento natin, once na exposed sa moisture, magsasara na siya. Defined naman, kapag 0.05 mm to 6.4 mm, yung crack depth is 25 mm, pwede nyo siyang i-repair using patching, injection, routing, sealing. Pero usually, lagi ko rin nababanggit, kapag yung nasa category 1, yung structural cracks, ini-injectionan din naman natin yun at the end of the day. Pinapatchingan din natin. Meron lang tayong additional interventions, kagaya ng either sasabihin ni structural designer, sige, enlarge natin yung structure, or magdagdag tayo ng bracings, or magdagdag tayo ng carbon fibers, or maglagay tayo ng steel plates. So, yun ang usual na para mas address natin. Or, worst case scenario, bawasan muna natin yung loading sa ibabaw. Yun, pwede rin yun. Typical. Okay? At kapag type ng crack, sa ano naman, under ng JICA Bridge Repair Manual, considered yung structural crack, hati sila structural cracks at non-structural cracks.
Kapag structural cracks in between ng crack width, yung laki ng crack natin, 0.3 to 1 mm, tas yung direction nila, spacing in between is 200 to 500, repair mo using epoxy injection. Kapag more than 1 mm yung crack width, mas malalapit yung spacing ng cracks in between, injection na natin plus lagay ng carbon fiber sheet or plate bonding. Kapag non-structural crack naman, 0.3 mm, less than 0.3 mm yung width, at mas malala yung spacing 500 mm, pwede ka na mag-epoxy coating or patching. So yun ang kumbaga workflow naman ng assessment up to recommended repair ng JICA Bleach Repair Manual. So magandang guidance, especially for working with horizontal structures. Excuse me nga, Ian, Ayun po. may tanong ulit tayo galing kay Sir Erwin. Yes, sir. Ang sabi niya ay sa Sika Philippines website, may mga project references tayo doon, pero puro international daw. Ang first question niya is, what is the most notable project that used Sika products dito sa Philippines? And second question is, mention niya na sa Sika Builders Academy, may discuss pa daw yung mga products na pinresent natin dito? Opo. Yes, sir. Usually, in terms sa repair, may mga provisions or clients lang din na ayaw nilang i-discuss yung project name. Kasi no one is proud of repair. Ayun, para kasi bagong structure pa lang, tapos ay though kinukuha namin yung consent nila to if we can present. Privately we can show, but in a public we apologize, we cannot name. But in case meron tayong may mga reference tayo na listed locally, marami actually. Iba't ibang projects, may horizontal, may vertical structures, may papalo dam, precast segments. Ayun. Pero in terms of project naming, saan project, anong location, sino contractor, we apologize, we cannot share. Kasi baka sabihin, pinagkakalat yung namin, bago pa itong structure natin, ni-repair na, mga ganun. So yan ang iniiwasan natin. Thank you, napakagandang ni Sir Ruel. Yes. Pero at least for the, siguro, yung for the adhesive or meron marami talaga, sa mga adhesives. What I can share is yung siguro mga public projects, mga tulay na talagang ang goal is i-repair or i-retrofit. Sa project references mamaya, I'll show kung ano yung mga projects na yun. In the last slides. So may naman tayo, may mga references from the government naman. Ayun. Notable is yung CP Garcia and Pasig flyover. Part ng yung mga carbon fibers doon, tsaka yung mga either injections, Sika ang ginamit. So, we are part of that rehabilitation. Ayan, may mga warehouses din sa Laguna na ginamitan ng Sika. Bawal pala sabihin, may NDA. May non-disclosure agreement lang. Ayan. Pero yun, usually mga tulay ng government na subject talaga for retrofitting purposes. Ayan, we can share. Mamaya, i-share ko din. Nasa last slides. Okay? Thank you. So, yung second question niya, Sika Builders Academy, may discuss pa rin mga products presented. Opo. We can discuss. If you have a team, tapos medyo gusto nyo we can go to your office, we can discuss those products, we can discuss those references. Para mas in a deep dive manner, kasi ito is mostly overview pa lang ng what we can offer. Ayun. How step by step na procedure paano mag-repair talaga. And then we can have a thorough deep dive on that. Thank you, thank you, Ian. Thank you rin, Sir Erwin. Sige, thank you. Ayan, focus product 31 CFR patching purposes. Ayun. 2 parts siya, resin hardener. Nahalo mo lang, so 2 parts ng resin. Kung ito is halo ka ng 2 kilos, ibig sabihin 1 kilo naman dun sa hardener mo. Usually ginagamit siya for patching repairs, crack repairs, at saka bonding composite materials. So pwede ka konkreto sa bakal, konkreto sa
kahoy, ididikit mo lang. Crack repairs, konkreto sa aluminum din pwede. So up to 30 mm per layer, isa ginagamit din nila. Tas material for patching, 316.67 sets per cubic meter, up to 8,700 PSI at 7 days pa lang kuha niya na. So yun. So for bonding agent, upgrade na rin yung ating Sikador 732, appliance sa structural bonding agent. Ayun. ASTM C881, type 2 tsaka type 5. So for bonding, hardened concrete 2, fresh mortar or concrete. Siya. Halo ka lang, ganun pa rin ang halo 2:1, 2 parts ng resin, 1 part hardener. Kung 200 grams yung resin mo, di 100 grams ka nung hardener, hanggang homogeneous, isa ng kulay, hindi double Dutch. Tapos saka mo siya ipahid. Up to 15 minutes or until tacky, wet until tacky, saka mo ibuhos yung, dapat mabuhos mo na yung fresh mortar or malagay mo na yung fresh mortar mo or concrete mo dun sa substrate. Typical consumption, 0.5 kilo to 0.8 kilo per square meter, depende sa substrate roughness. Up to 7,975 PSI at 7 days. So yun naman siya. Okay. Common test method. Overview pa rin ng 546, medyo marami. Pero focus lang, typical dito is yung compressive strength, bond strength. Slant shear, isang magandang rin for testing. Meron kang casted concrete cylinder. Kung i-check nyo yung values naman pertaining sa bond strength na sinasabi sa C881, slant shear talaga siya. Yung bond strength is pwede rin ma-interpret as tensile adhesion strength, yung surface naman or yung dikit ng konkreto in terms pag lagay ka ng tension pa ibabaw, pataas. So may value din yun. Unahin natin yung slant shear. May casted kang cylinder 75 mm by 150 mm as per your target compressive strength or concrete mix design. Hahatiin mo siya sa gitna, tas dito mo ipapahid yung sa C. Kita niyo yung C, yung sa slant height. Diyan niyo ipapahid yung bonding agent nyo or epoxy nyo. Then mix lang or pagdikitin nyo lang. Tapos tested siya at I think 10 and 14 days. If hindi ako nagkamali. So ang value dapat niya ay nasa ba yan? Ay sorry, na-escape ko. Example, yun, 2 days pala sa bond strength. Dapat ba, if we're testing type 1 epoxy, 10 megapascal siya after 14 days of casting ng ating So yan, ang kino-consider doon na area is yung C, mismo nakaganon. Yun naman, nasa divisor nyo. So yun. D695, si 109, ito naman yung pag-check nung compressive strength ng ating epoxy patching mortars. Ayan, kasi din siya yun sa ating 50 mm by 50 mm cube molds, kasi sa compression at X days. Direct tensile adhesion strength or full of test using under D4541 or D7234. May prepared substrate ka, lagay mo yung epoxy mo or coating mo. Yan, after mo mahalo, tapos ay lagay ka ng dali. Tapos after 1 day, check mo yung dikit niya. Actually dapat ay 1.5 megapascal or concrete failure yung ma-achieve mo para maano siya, ma-check. And sometimes repairing is not enough. So insert ako ng ilang slides for structural strengthening as part ng solutions namin. Tapos ang structural strengthening is hindi lang limited din sa paglalagay ng carbon fibers sa structure. May limitations din ang paglalagay ng carbon fiber. Dapat minimum compressive strength ng konkreto is 2,500 PSI. Especially for beams. Sa columns, hindi naman yun considered. Yung 2.5 PSI. Sa beams lang, tsaka slabs. Minimum tensile ng tensile strength ng konkreto is I think 1.4 megapascal sa ACI 440.2R
Tapos sa DPWH Pay Item 416, 1.373 naman. Minimum tensile strength ng konkreto. Other methods na nabanggit ko kanina, as part ng structural strengthening solutions, so ng mga engineer site or design firms, yun nga, yung pwede kang mag-section enlargement. So yung typical mong yung area ng konkreto or yung geometries, mas pinapatabaan nila. Pinapalaki yung area, mas pinapara yung bakal. Meron din na nagdadagdag ka ng additional support. So, or additional bracings sa iyong konkreto. Pwede ka rin maglagay ng mechanically anchored steel plates. So, meron din ganun. So, depende sa decision ng engineering firm in terms sa budget, in terms sa bilis ng pag-a-apply, serviceability, design requirements. So, yun. As part ng solutions namin, ito nga, yung carbon fibers. It can be used in flexural strengthening, shear strengthening, and confinement. This is just an overview ng ating solutions. The typical projects kapag mag-subject ang structure for improvement, maaaring tumaas yung... Sorry, Ian, related din sa previous topic mo, no? May tanong si Ms. Patricia Ponce about it. Ang tanong niya is, what do you recommend for repair of a beam na nag-deflect at midspan without visible cracks? Ang ginawa namin dati, or typical namin ginagawa is through the applicator, gina-jack up natin yung biga. It will crack. Kasi kung nakaganyan na. Kung hindi mabigat, dapat i-jack up yun. Mas magka-crack siya, isisil naman siya ng low viscosity epoxies. Tapos if ma-restore mo yung desired camber mo, saka kami nag-intervene ng carbon fiber plates dun sa ilalim ng biga para ma-address. So yun. Yun yung case namin na based on experience. Ginack up muna yung biga nung na-deflected na. Tapos syempre yung taas nun, magka-crack yun dahil nagpwersa ka sa ibabaw. Isinisir siya ng low viscosity epoxy, tsaka patching epoxies. Once okay na, restore mo, pati yung ilalim, sealed na lahat. Pwede ka na maglagay ng additional carbon fiber plates kung nakuha mo na yung desired camber mo base sa jacking. Ayun, yun po. And thank you, Ian, and thank you for your question, Ms. Patricia. Back to you. I think those are the questions. Yun lang ata. And back to your presentation, Ian. Okay. Short overview rin. If you increase yung traffic volume, naglagay ka ng machine loading subjected for heavy vibration and deflected na yung concrete. Nag-upgrade ang standards in terms of safety factors. So, ayun. Mga typical na considerations if dapat nang lagay ng structural strengthening. If recovery structure, subjected sa corrosion yung bakal natin. So, imagine nyo yung bakal nyo, yung nakain na ng chloride or hindi na siya purong bakal, puro rust na. So, yung computed yung mga area ng bakal, wala na. So, to compensate that, may mga interventions kagaya ng paglagay ng carbon fiber para ma-compensate ng walang area ng bakal. So, may mga ganong case. Meron naman, depende nga sa limitations ng paglalagay ng carbon fiber, bago steel plate naman ang ginagawa. Pag naglalagay ng additional bracings, if subjected for mechanical damage o nasunog yung may mga case kami dito yung nasunog yung structure. So in-assume na yung FY, yung tensile strength ng bakal is reduced. So yun yung key considerations nila. Kaya naglagay ng additional carbon fiber. Subject for aging, yung yung tulay. So mga ganyang klase. Subject may tinanggal na section o may hindi na isama. May mga nagkaroon ng additional openings, nagbago or structural modifications, covered pa rin or maaaring mag-consider tayo na structural strengthening. Excuse me. Errors in design and construction, either yung compressive strength ng concrete natin is sabihin natin 6,000 PSI ang design or
target natin. Pagka buhos sa cylinder at X days, chinek nasa ano lang, 4-5. Yun. Yun na lang. Question, again, may question mark agad yun. Case to case basis din. In terms of steel quality, either yung spacing, yun kagaya ng ano, or yung ano, same diameter ng bakal, pero yung FY mo, ano ba, grade 60 yung kailangan, pero grade 40 yung na-deliver. Yung mga ganong ano, case din. Subject 4, structural strengthening. Wrong dimensions, may na-encounter din kami. Ang target na dimensions sa column is 500 by 500. Yung nung as-built na, nasa ano lang, nasa 400 by 350. Hinabol sa ano, sa plaster. So, medyo masakit sa ulo, pero ano, may mga ganong case talaga sa actual, hindi may iwasan. Tapos yun, nag-reconsider sila kung ano yung pwedeng intervention if carbon fibers, etc. May isa pa tayong tanong dito. Si Miss Maurice, ang tanong po niya ay ano po raw, what do you recommend for a second floor slab na almost makita na ang bakal? Okay pa ba yung bakal? Hindi na. Miss Maurice, okay pa po ba yung bakal? Pag yung bakal natin is hindi pa naman heavily corroded, we can patch, remove the latencies, with concrete, depende sa desired thickness tsaka sa compressive strength ng existing structure. So we can apply or reinstate yung mortar dun sa ano yun, sa nawawalang volume ng konkreto na yun. Kapag corroded na yung bakal, hindi na maaari. So yun na yung may repair na tayo, and on top may intervention na rin tayo ng carbon fibers to compensate nga yung FY nung bakal natin. Ayun po. And thank you, Sir Ian. Thank you for your question, Ms. Maurice. Let's continue with the presentation. Thank you po. So, thank you po. Okay po. Yeah. So sa Sika product range, nagano tayo. Meron tayong 230 GSM carbon fibers, 300 GSM carbon fibers, and 600 GSM carbon fibers. Tensile strength, 3,500 to 4,900 megapascal. Imagine niyo yung inyong bakal, 275 MPa hanggang 500 megapascal. Ayun, times 7 hanggang times 8, 9 yung ating carbon fiber range. Ganun siya mas mataas yung tensile strength compared sa bakal. Lagi siyang system. Dinidikit siya gamit ng epoxy sa konkreto. So, yan. Magagamit siya in terms kapag may mga bigat tayo, flexural strengthening. So, para existing nominal moment mo is greater than sa ultimate moment, nakakargahin ng struktura, ang mga ganong klase. Pwede rin siya as confinement, binabalot sa column para tumaas yung axial load na impose natin sa column. Ayun siya. In terms sa itong mga produktong to ay hindi over the counter. Kailangan mag-seek tayo ng mga engineering firms or mga design firms na talagang ang forte is mag-detail or mag-design ng carbon fibers. So baka kagaya ni na Adamantium Consulting Engineers, so dapat siya or sina C-Square, sina Pimentel and Associates, ACOM, so dapat lalapit tayo sa kanila para kung ano yung ma-come up sa design base sa may mga investigations pa rin naman, ma-recommend nila yung proper detailing layer, gaano karaming carbon fibers ang ilalagay, gaano kahabang carbon fibers ang ilalagay, yung development length, number of layers, so para mas ma-define. So hindi siya talaga over the counter product. So ayun po. So sa plate naman, mostly used for structural flexural strengthening, ito yung carbon fiber plate natin. Yan siya. So didikit actually for positive moment strengthening. So sa ilalim, kapag negative moment, sa ibabaw naman siya kinakabit. Okay? So yun yung overview ng carbon fibers.
Meron din tayo carbon fiber software. So libre lang din tong software na to. So punta lang kay phl.sika.com or usa.sika.com, hanapin niyo yung Carbodur software. Dito nyo malalaman is a good practice software para sa mga aspiring natin, designers din. So dito mako-compute natin yun nga, yung kagaya ng nabanggit ko kanina, development length, number of layers, specification ng carbon fiber na ilalagay. Usually mako-compute mo dapat yung nominal moment mo or nominal shear should be greater your ultimate moment or ultimate shear. Diyan siya papasok. Pero need na details is yung kung ano yung actual or as-built na condition ng ating structure. Compressive strength, verified na ba yan as per actual? Ano yung geometry? Ano yung dimensions ng struktura natin? Tensile strength, latag ng bakal. So prior to the usage of the software, dapat na yun, defined na yun. Paano siya i-download? Punta lang kayo sa site ng Sika, phl.sika.com. Click yung Carbodur software's application, Carbodur FRP design software. Click the next page, download now. Kung hindi available sa phl.sika.com, download nyo sa usa.sika.com. Doon nyo i-search ang Sika Carbodur software. Tapos after installation, sa mga respective laptops nyo, click nyo lang yung request online activation. Tapos from my end, may magti-trigger na. Fill upan nyo lang yung table na may asterisk. So name, company name, I think yung email address, contact number, tas yung country, pag nakaniyan dapat Philippines para from my end ma-activate ko siya. Okay? So maganda sa kanya, different design modules. So for confinement, flexural strengthening, shear strengthening, critical areas, tas kapag meron kang section, yung span, so yun, pwede siyang mag-design. Different standards, pero madalas naman sa Pilipinas, 440.2R ang ginagamit natin as our key standard. Incorporated lang din sa kanya yung sa FIB Bulletin 14, yung CA 166 ng Switzerland, TR55 ng Italy. So ayun, yung mga common na kasama niya software. Ayan. So ito pala, ito yung mga tapos tatandaan din, if ang design ng konkreto mo is ACI, dapat ang gagamitin mong sa software is ACI din. Hindi pwedeng interchangeable. Yung Eurocode ang konkreto, ASTM yung yung konkreto. Tapos ang gagamitin kong pang design is CA 166 of Switzerland, Eurocode, FIB Bulletin 14. Stick kung ano yung design code para siya, complementary. Okay? So different rin, design loadings pwede sa kanya, pwedeng uniformly varying load, pwedeng uniformly distributed load, concentrated loads, yung mismong moment, pwede rin. If different geometrical shapes, pwede sa kanya. Ayan, tas meron ding checking, of course. Dapat ayan. Anong sabihin ko? Yan, yung nominal moment be greater than or equal sa ultimate moment. Kanya, checking. Siya, kumbaga, step-by-step process, kaya user-friendly siya at madaling gamitin. Tapos click nyo lang lagi, ACI 440, but in SI or metric units. Huwag nyo i-click yung inch pound sa US yun. Dito tayo sa Pilipinas, yung SI metric tayo. Okay? Tapos, in terms sa country, type nyo lang is Philippines para kung ano yung range or product range ng nasa Philippines, yun lang din yung mag-appear. Kasi minsan may mga nagtatanong sa akin, sir, ano po equivalent ng Sika Hex RAP 103C? Product ka ng USA. Chinek ko yung area density ng carbon fiber, equivalent sa 600 grams per square meter. So, nirecommend ko, Sika RAP 600C ang equivalent. So, mga ganun, para direkta na. Kung ano yung product range sa Pilipinas, is yun yung ma-specify nyo. Okay? Upon registration, I also give yung design guide.
your user guide para mas mas madali niyo ma-navigate yung software. And also we do a separate session. Minsan nga nagte-train ako 3 engineers kung paano gamitin. Usually online lang din, pwede naman kung paano gamitin yung software once na-installed na. Of course, it's transparent. After you design, you will have you can extract or export yung PDF copy ng dinesign mo. So no black boxes. Ayun. So I'm ending my presentation with the selected references. Some include the University of San Carlos, NAIA Terminal 1, Kalayaan, Fort Bridge, retrofitted. I think this is through Technocrit. Ayan din, the Magallanes flyover, the Lubbock Bridge, Diversion Bridge, Sikarap, using the CP Garcia, Pasig flyover, yung mga retrofitted structures natin, mostly mga tulay ang nagagamit natin dito. Hindi ko masama yung buildings as references muna kasi due to confidentiality. As much as we want to pride ourselves that we are part of that solution, due to confidentiality tsaka yung we cannot disclose. Kaya mostly yung mga government projects isa rin naman. Also, we can share some method statements, brochures, some case studies dito sa ating sa mga nag-i-inquire. Yun yung madalas natin. And that ends my presentation. Thank you everyone for joining.